So, kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoysi. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So, ang video to is mula na naman kay Boss Balita TV and also courtesy na rin sa Malacanang Palace. So, meron itong pamagat na OMG, pinakita na nagulat si Mayor Baste Duterte. Matinding ultimatum. Grabe, press BBM inutusan na. So, yan yung panonorin natin ngayon para bibigyan natin to ng reaction. So, bago natin simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoysi. So, mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, OMG, pinakita na nagulat si Mayor Baste Duterte. Matinding ultimatum. Grabe, press BBM, inutusan na. So, Boss Balita TV, Pilipinoysi, like, comment, share, subscribe. Start. Grabe, President BBM, pinatulan na. Pinatulan na si Mayor Baste, napahiya tuloy ang Duterte sa media. Ayon sa nakalap nating impormasyon, matapang na sinagot ni Yusek Claire Castro si Mayor Baste. Matapos sabihin bago makipagbati sa Duterte, ang mga Marcos may kapalit. Uminit ang ulo ni Yusek Claire Castro, grabe si President BBM, pinatulan na. Pinatulan na si... Lakas talaga ng trip na sila pa yung manghingi ng kapalit eh. Inofera na nga sila ng peace, diba? Kung ayaw nila, edi bahala sila. Mayor Baste, napahiya tuloy ang Duterte sa media. Tara panoorin natin. Yusek, magandang hapon. Yusek, may we have your palace's reaction lang po dun sa mga naging statement ni Mayor Baste. Una, he called President Bongbong Marcos as a liar. Sabi niya, press release lang daw yung sinasabi ni PBBM na reconciliation. And pangalawa, sinabi rin po niya, he is weak. Nakita daw natin... Ayan na, paulit-ulit na naman. Binabanggit na naman yung word na weak. Nako, baka kapag umaksyon na naman yung Pangulo, iiyak na naman kayo. Sobrang kumpiyansa nyo. Diba? Sobrang tatapang niya naman ulit. Bakit porket ba nadagdagan yung mga senador nyo? Baka nagkakalimutan nyo, PNP chief na si Torre. Nung hindi pa nga PNP chief yan, sobrang dami na nga niyang nahuli na nasa grupo nyo eh. Tapos ngayon, tinatawag-tawag nyo pa na weak. Diba? Baka kapag ka-actionan na naman kayo ni PBBM, iiyak na naman kayo. Sasabihin nyo na naman, pinopolitika kayo. Tapos ngayon, banat kayo ng banat na weak. So, di mag-iisip eh. Yan sa midterm na talagang mahina siya, mayabang pa. Magsabi ng 12-0, natalo naman daw yung mga kandidato niya. Yun po muna, ma'am. Marami pa ba? Sige, hintay. Bakit kumarga ba lahat ng Duterte? Di din naman ah. Sobrang tapang pa naman ni dati ni Philip Salvador. Diba? Sobrang kumpiyansa nyo nga sa ibang mga senador nyo. Hindi naman pumasok lahat ah. Actually, yung pumasok sa Duterte, lang eh. 3 lang. Diba? Kasi si Aimee at saka si Villar, mga balimbing yun eh. Iba pa niya mga sinabi. Unang-una, pinapansin pa ba si Mayor Baste Duterte sa kanyang mga sinasabi? Can we expect any nice word from him for the President? Expected na ganyan ang kanyang magiging reaction. Unang-una, patungkol sa liar, sino ba talaga ang liar? Ito ba'y patungkol sa sinasabing reconciliation? Sana po, napakinggan niya mabuti kung ano ang bawat salitang nanggaling sa Pangulo. Tinanong po siya ni Mr. Anthony Taberna kung open ba siya for reconciliation. If I'm not mistaken, that's the word. Open. Right? Not offer. So, Open. So it means open. Diba? Open ka ba? Of course, open. Kasi kung sasabihin ni PBBM na hindi, edi mas lalong babanatan siya ng mga DDS ngayon. Kasi yan ba yung Pangulo nyo? Kita nyo? Ayaw ng peace, ayaw ng kapayapaan, ayaw ng reconciliation. Diba? So, since sinabi ni PBBM na open siya, nagalit din naman kayo. So, in short, wala. Wala na talagang tama para sa inyo yung Pangulo. Diba? Kasi DDS kayo eh. malaki po ang pagkakaiba ng open for reconciliation at nag-o-offer ng reconciliation. Bilang ama ng bansa, tatanungin siya kung siya ba ay open for reconciliation sa mga Duterte at sa ibang mga tao maaaring nag-o-oppose sa mga polisiya niya. Ano po ba ang dapat tugunan, ang maging tugon ng isang ama ng bansa? Dapat lang, opo, open siya for reconciliation. Sino ba ang matinong leader ang hindi open for reconciliation? Diba? Sa ngayon, Actually guys, ngayon ko lang din siya nalaman na ang tanong lang pala,
is open ba siya. Ang akala ko kasi, yung president mismo nag-offer siya for reconciliation. Pero open lang pala siya. Parang, kumbaga, parang I think ang labas, or correct me if I'm wrong na lang, I think ang labas ng mensahe ng Pangulo na yon, nasa sa mga Duterte na lang yan. Kung willing silang magpakumbaba. Kasi kung hindi, wala. Patuloy pa rin talaga yung mangyayaring some kind bardagulan dyan. Pero yung presidente, dumidepensa lang. 'Di ba? Kasi, tingnan nyo po guys, paano nyo masasabing nagpapakumbaba yung mga Duterte kung ang kapalit ng reconciliation nila is ipabalik dito si FPRRD from The Hague, which is sobrang malabo na nga kasi si FPRRD sobrang bigat nga ng mga paratang sa kanya. 'Di ba? Ang dapat gawin ni FPRRD doon, ipanalo niya yung kaso nang makauwi siya. Pero kung hindi, wala talaga. Then kung ito yung basihan ng mga DDS na hindi sila magkipag-reconciliation sa Pangulo, kung hindi maibalik si FPRRD, then so be it. 'Di ba? Tingin naman ng mga DDS yan, weak leader nga, natakot na. Hindi siya natakot. Actually, gusto niya lang ng peace if ever. 'Di ba? Kung gusto niyo ng peace lang naman. 'Di ba? Hindi naman sinabi ng Pangulo na please, magkabati na tayo. Wala naman ganun. 'Di ba? Sabi lang open. So, yun nga, malaking pagkakaiba nga naman talaga yun. Alam niyo naman po siguro kung sino yung hindi open for reconciliation. At sinabi rin po ng Pangulo na hindi lamang po mga Duterte, bakit lagi po kasi sa kanila lamang nakatuon. Sinabi po, maliwanag, uulitin po natin, open for reconciliation ang Pangulo sa mga Duterte at sa lahat ng tao na maaaring oposisyon or may oposisyon sa kanyang mga polisiya. Dahil gusto niya po na makapagtrabaho na maayos, magkaroon ng stability ang gobyerno para matugunan ang lahat ng pangangailangan ng taong bayan. So wala pong nagsisinungaling dito. So maaari lamang po na itong si Mayor Baste ay hindi niya naintindihan ang pahiwatig ng Pangulo patungkol sa reconciliation. Hindi mo daw naintindihan, Mayor Baste. So paano ba yan? Or I think naintindihan naman nila. It's just, dyan kasi sila magaling gumawa ng intriga. Or yung sumagot pa ba lang. Diba? Sumagot pa bardagol. Diyan naman talaga sila Diyan naman talaga sila malakas Like, pinapalakpakan din kasi sila ng mga DDS every time na ganyan yung gawin nila. Si Bongo nga, sabi ni Bongo about sa reconciliation, ibalik niya dito si Tadidi kung itong tuwa yung mga DDS, palakpakan agad. Diba? Kasi para sa kanila, ano ka, siniswerte? Something like that. Well, di din natin sila masisisi kasi yun nga, nasa dahig na nga si FPRRD. Pero sana isipin din nila na, may kasalanan din si FPRRD kaya siya napunta doon. Diba? Hindi naman pwede na idadaan mo na lang by connection lahat. Yan yung gusto nyo mangyari. Diba? By connection. Gusto nyo si PBBM protektahan kayo kahit mali na yung pinaggagawa ninyo. Diba? So, wala talaga. O siya ay napapaligiran ng mga fake news peddlers na kung ano-ano ang sinasabi sa kanyang mga idea. So, nakakaawa po yung ganun. Okay, sa pangalawa, he is weak, mahina at mayabang. Sa isang eleksyon, hindi naman po talaga natin masasabi kung sino ang iboboto ng mga tao. Nirespeto po ng Pangulo kung ano po ang isinigaw ng bayan. Tandaan po natin, 6-6 ang nanalo po sa alyansa. Hindi po yan pangit na numero. Tama naman. 'Di ba? Actually, kung iisipin mo nga kahit tayo naman, hindi nga tayo nag-expect na manalo si Villar, 'di ba? Mas natakot pa tayo na baka manalo si Philip Salvador or si Willie Revillame. Pero kita nyo naman, yung outcome, hindi naman nanalo. Akala nga natin si Ben Tulfo papasok, si Benhur Avalos papasok. Pero hindi pala. 'Di ba? So, yung election kasi na yan, sobrang napaka-unpredictable niyan. Kasi syempre, yung mga kababayan naman natin, may kanya-kanyang paniniwala. Yung iba, may parang nabibrainwash din yung iba. 'Di ba? Yung iba naman nakapokus lang sa kung sino yung sikat. So wala talagang perfect election, guys, na parang yan pinaka-fit talaga to, pinaka-solid to na politiko, 'di ba? Na parang for sure mananalo na siya. Walang ganun. Kahit nga nung election na sa president, 'di ba? Hindi nga natin masasabi talaga or nasabi talaga dati na sure win na sila PBBM at saka si VP Sara kontra sa Pinklawan kasi yun nga may mga kumakalat din na baka dayain or whatsoever.
'Di ba? So hindi talaga natin masasabi par na alam na natin kung sino yung mananalo ano. Yung election kasi parang ano siya eh, parang gambling ganun. 'Di ba? Hindi lamang po, ang nais lamang po sana ng Pangulo, mas madami pa na nakasama mula sa alyansa. So ano po ang ipagyayabang ng Pangulo? 6 po ang nanalo sa kanya. At marami din po sa mga lokal at sa mga sa kanila House of tatlo. Representatives, sinasabi din po, ay marami din pa po kaalyado ang Pangulo. So sa kanilang party po, 2 po PDP ang nanalo. So ano po ba dapat ang... Ayoko na po ituloy ang aking sasabihin. So yun lang po. Ano pa pong sinabi? Tama yan. Kasi gagamitin na naman nilang angulo yan. Sasabihin na naman nila, grabe talaga to si Atty. Claire, ang sakit magsalita. Diba? Babanat-banat sila. Tapos kapag ginantihan mo with the facts, nagagalit sila. Diba? Sana wag ganun. Sana wag iyakin. Tungkol naman sa cabinet revamp, sinabi rin po ni Mayor Baste na that was only a smoke screen, especially yung pagtatanggal kay Solicitor General Guevara, kasi they don't want to admit na hindi talaga nila masagot yung mga tanong sa kanila. So hindi daw niya alam kung ano yung gagawin ng bagong Solicitor General. Siguro po tanungin niya muna po si dating Solicitor General kung ano po ba ang naging accomplishments ni Solgen, Leonardo Guevara, bago niya po punahin ang naging desisyon ng Pangulo. Ang ginawa po ng Pangulo ay ma-retain ang mga napagkakatiwalaan pa niya at mawala ang mga under-delivery, yung mga opisyal na merong under-delivery or under-performance. So, alamin niya po kasi muna ang facts. Tama naman. Kasi, syempre tayo sa Pilipinas, di ba? Maraming umaasa sa mga opisyal na yan. So, dapat talaga yung mga taong nasa posisyon na yan is mga, ano talaga sila ba? Mga reliable or anong tawag dyan? Yung functional talaga. Effective talaga. Diba? Halangan namang ibigay lang sa mga pucho-pucho. So, mahirap yan para. Bago po siya mamintas at maging obstructionist. Salamat, ma'am. Sam Medinilla, Business Mirror. Ayun, good afternoon, ma'am. Ma'am, yung regarding lang po dun sa 1+ ni President Marcos, nung free rides during Sundays, itatanong ko lang po kung magkano yung budget for that and kung saan po, bakit po hanggang 2028 lang yung project? Bakit hindi po siya even after the Marcos administration? Okay, unang Tinatanong pa ba yan? Bakit hanggang 2028 lang? Actually, pwede bang successive yan? Diba? Kaso lang, parang expected na rin yan. Diba? Na next administration, ititigil yan. 'Di ba? Kasi syempre ayaw nilang magmarka yung pangalang Marcos sa project na yan. 'Di ba? So sa 2028 lang talaga yan. Like for example, yung sa tawag diyan yung war on drugs niyo, 'di ba? Hanggang sa time lang naman ni FPRD, hindi naman umabot dito sa time ni PBBM. Kasi yun nga nahanapan naman ni PBBM yun ng mas better way na walang dadanak na blood, 'di ba? Na gagawin yung war on drugs. So yung sa 2028, wala tayong magagawa diyan. Kahit sabihin ng Pangulo na lifetime na to, malabo kasi yung lifetime eh. Parang nagsisinungaling naman siya kung sasabihin niya na lifetime na to. 'Di ba? Kasi kung sasabihin niya yan, babanatan siya ng mga kalaban niya after his term. 'Di ba? Kasi pwede nilang ipatigil 'yun eh. Like for example, yung mga projects ng ibang mga politiko natin, hindi naman natuloy. Napalitan naman ng bago. 'Di ba? So hanggang 2028 lang talaga 'yan kasi hanggang 2028 lang siya mananungkulan eh. Pero kung walang kukontra diyan, pwede magtuloy-tuloy 'yan. Nasa sa susunod na presidente lang 'yan kung itutuloy niya. So something like that ba? 'Di ba? sinabi din ng Pangulo, gusto ko lang itong ulitin, na sa ngayon po, ang nais ng Pangulo ay magtrabaho. Magtrabaho lang at iwasan ang pamumulitika. So, kaugnay na rin po ito sa kaninang tanong ni Ms. Maricel. Well, bakit? Bakit po nagkaroon ng ganitong klase na promo para sa family, para sa pamilya tuwing Sunday? Wala naman pong budget required for the MRT3 at LRT2. Yan din po ay ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon. Dahil government run po ito, at karaniwan naman po pag Sunday ay hindi naman po napupuno ang LRT at MRT natin. So wala pong budget na required for this.
At bakit hanggang June 2028, last Sunday ng June 2028? Dahil nais po ng Pangulo na bigyan din po ng karapatan ang susunod na administrasyon kung ano po ang nanaisin nilang programa patungkol po dito. Yan po ay respeto lang po ng Pangulo sa susunod na liderato. Thank you. Di ba? Parang nakadepende na yan sa next administration kung itutuloy niya. Di ba? Kasi kahit naman sabihin ni PBBM na forever na to ha. Di ba? Kahit naman sabihin niya kung yung next administration babaguhin niya, mababago eh. Di ba? Ganyan naman talaga sa politika par. Thank you po. Pia Gutierrez, ABS-CBN. Ma'am, on the impeachment po, tatanungin ko lang kung may posisyon na po ba ang palasyo sa nangyayaring debate ngayon kung pwede mag-crossover sa susunod na kongreso yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Okay, unang-una po sinabi naman po ng Pangulo na ito po ay nasa kamay na po ng Senado. At hindi po makikialam ang Pangulo kung ano man po ang nangyayaring pagdedebate. 2 days na yung impeachment, guys. So, sana matuloy na talaga to, no? Kasi buryong na tayo. Naburyong na tayo. Di ba? Sana wag na tayong paglulukuhin ng mga taong to, ano? At ituloy na nila yan kasi parang pinapatagal lang eh. Ate, sa Senado. May kanya-kanya pong ideya dito. May nagsasabi po, mga eksperto rin, na maaari pong tumulay or tumawid sa 20th Congress dahil ayon na rin po sa isang Supreme Court decision, ang Senado po ay itinuturing na isang continuing body. So, hindi naman po siguro ito i-describe or ika-characterize ng Supreme Court na continuing body kung parang nakukonsider siyang na-terminate na o nag-expire na tulad ng House of Representatives. Pero kung ano po ang idea ng Pangulo patungkol dito, una po, maliwanag na sinabi ng Pangulo na impeach na po si VP Sara. Ayun. Kaya po, hindi niya po Impeach naman na talaga si VP Sara sa Kongreso. Di ba? Sa Senado nga lang. Excuse me. Actually, ang pangit ng kasi, ang pangit ng way ng voting eh. Senate by numbers. Though, gano'n naman yung nangyayari talaga sa House of Representatives, pero mas kasi, mas nangingibabaw kasi yung yung mga ebidensya. So, sana masimula na yan. ito papakialaman. Wala po siyang anumang gagawin patungkol dito dahil lahat po ng mangyayari ay nasa Senado na po. Ang gusto lamang po niya, para sa kalahatan, hindi lamang po para sa impeachment, dapat lang po manatili ang due process, manatili ang proseso. Kung ang proseso po ay kasama po dito ang pagtugon at pagtupad ng mga probisyon ng konstitusyon, dapat sundin kung ano nasa konstitusyon, kung ano nasa batas at kung ano ang rule of law. Follow-up lang po, because the impeachment is a public accountability mechanism. Nangangamba po ba yung palasyo na hindi na matutuloy yung impeachment trial, lalo na po at may mga kumakalat na balita na merong mga draft resolutions seeking to dismiss yung articles? Actually, for me, katawa-tawa yung draft resolution na yun. Lumilitaw kasi yung yung palakasan. Di ba? Na parang, uy, bakit mo biglang babasura lang yan or i-dismiss lang yan? Anong tingin mo sa perang nawala na yan? Quits lang? Di ba? Like, bye-bye. Di ba? Bye-bye 125 million. Bye-bye $500 million. Hanak ng teteng. Parang ginanon lang yung pera eh. Of impeachment against the Vice President. Kung matuloy po o hindi matuloy ang impeachment, mukhang hindi na po yan sakop ng ating Pangulo. Ang gusto lang namin pong parating, sana po ay wag ipahid sa Pangulo kung ano man po ang magiging desisyon ng Senado dyan. Kasi marami po tayong nakikita, katulad po ng ibang mga protesters, ginagalang po natin ang kanilang mga opinion at mga ginagawa. Protesters na gustong ipatuloy ang impeachment trial. Pero sana po ay iwaksin nila sa kanilang isipan na may kinalaman po ang Pangulo dito dahil yan po ay solely the responsibility of the Senate. So sana sa mga DDs maging open-minded kayo. Sana gets nyo yun na huwag nyong ipahid sa Pangulo kasi dati naman nung pina-close nyo yung ABS-CBN, gustong ipahid sa inyo ng mga dilawan na yung presidente yung some kind nagpa-close. Ang gusto nyo rin namang mangyari is huwag nyong sisihin yung Pangulo, ang sisihin nyo yung ABS-CBN kasi sila yung lumalabag, di ba? So sila daw yung may mga violations. So parang kasalanan na daw ng ABS-CBN doon. Yun, tapos ang kamera daw yung some kind nagpa-close noon. So sana same dito din yung gawin ng mga DDs na wag yung isisi lang sa Pangulo. Sisihin nyo rin si VP Sara kung bakit napakalaking questionable nung pera, di ba, na nawala sa OVP. Yun lang naman. Kamay na po ng Senado kung ano po ang gagawin po nila dito patungkol sa impeachment proceedings. Last two questions, Mariz Umali, GMA Integrated News.
Yusek, manghihingi lang po kami ng reaction ng Palace no dito sa sinabi po na statement ni Representative Raul Manuel, and let me just quote what he said. Nagsabi na po ang impeached Vice President sa nahaharap naman siya sa Senado para sa impeachment trial. May bahagi rin ng mga supporters mismo na naniniwala ang dapat matuloy ang impeachment trial para mahusgahan once and for all ang Vice President hinggil sa paggamit niya umano ng public funds. Yet, the sitting President sends signals to indicate that he is against the impeachment process. Bakit pa siya nagme-medal dito? Dahil ba may mga issue rin siya na ayaw niyang maungkat? Okay lang. Nako, yun lang. Mahirap din kasi. Kayo din kasi sinasagad nyo yung mga kabalbalan nyo eh. Dapat pa isa-isa lang. Dinadamihan nyo. So, imbis malulusutan nyo yung isa, sasabit naman kayo dun sa isa pa. So, wala. Kasalanan nyo rin talaga yan. Ba sa ilang makapangyarihan na ibaba ang standards pagdating sa pagpapanagot ng mga kurakot kasi baka pare-pareho lang din pala sila ng mga kurakot na pinoprotektahan ng isa't isa. Yun lang. Sinabi niya. We give respect to Representative Manuel, and we hope that he will also give respect to the President by not making and creating such kind of intrigues. Intriga po ito. Alam naman natin kung sino ang marunong at eksperto sa paggawa ng intriga at pagplanta ng ebidensya. So wag niya na po sanang gayahin ito. Kumbaga sa pelikula, kokopyahin ko lang pero babaguhin ka ng konti. Do not be like a second-rate, trying hard copycat. Okay? So, unang-una po, mali na po. So ano yun? Parang kinabig niya ba si ano dun? Si yung Pangulo or yung admin? Ang sinabi po ni Representative Manuel nung sinabi niyang ayaw niya ng impeachment process. Ang sinasabi daw po niya na parang why is he sending signals that he is against the impeachment process. Okay. So, bakit pa siya nagme-medal? Meron ba siyang isyong ayaw na Diba? Unang-una, Okay. So, binabanatan niya yung side ni PBBM about dun sa impeachment. Kung iintindihin mo lang naman yung gusto lang naman ng Pangulo, of course, ayaw niya ng impeachment. Sino ba naman yung may gusto na i-impeach yung mga kasamahan mo sa trabaho, di ba? Pwera na lang kung inggitera ka talaga. Kasi matutuwa ka kung may impeach or matatanggal sa trabaho na yan. Kung pwede lang ba, di ba, na walang impeachment, kaso malabo nga, di ba? Kasi sobrang bibigat ng mga ebidensya. Yun lang naman, di ba? Ewan ko kung bakit hindi nila maintindihan yan. wala po siyang sinabi na ayaw po niya ng impeachment process. Maliwanag po nung tinanong ito sa Kuala Lumpur, ayaw niya po ng impeachment. But the problem is, VP Sara is already impeached. So magiging issue na lang dito, acquittal ba o conviction sa Senado. So dapat i-correct po natin yan. Sinabi rin po ng Pangulo na let the process take its... Kasi kung sasabihin kasi ng Pangulo na gusto ko ng impeachment, 'di ba? Sobrang pangit naman pakinggan. 'Di ba? Kasi mas lalong lalabas yung Pangulo na siya yung reason kung bakit nagkaroon ng impeachment. Na in the first place, ang reason naman talaga kung bakit may impeachment kasi may perang nawala sa OVP. 'Di ba? Tapos milyones pa. Yan lang naman. Of course, proseso. So ano pong signal ang sinasabi ni Representative Manuel na ayaw ng Pangulo sa impeachment process? Magkaiba po iyon. Maliwanag, uulitin po natin ulit. Maliwanag, ang gusto ng Pangulo, proseso, ayon sa batas, ayon sa konstitusyon. At gugustuhin po ba niya na ni Representative Manuel na lumabas na ang Pangulo ay nagdidikta? Tama. Nagdidikta sa Senado? Tama. Parang lalabas kasi na ganun eh. Tsaka, syempre, since si PBBM yung nasa admin, pwede pang maka-impluensya yun sa mga senador. Di ba? Pwedeng i-take ng mga senador yun na, oh my goodness, ano to, parang susuwayin ko ba yung Pangulo? Or mag-against ba ako sa ano ng Pangulo? So parang maano na yung judgment nila ba? Di ba? So tama lang yun pa. Na yun talaga yung pinaka-fair na comment about yan. Na ayaw ko ng impeachment. Pero kung yun na talaga, wala tayong magagawa. Di ba? At maipakitang isang rubber stamp lamang ang Senado. Hindi natin gugustuhin yun. At lagi naman pong sinasabi ng Senado na independent body sila. At meron tayong separation of powers. So sa ganitong klase ng issue ng impeachment process, wag na po nating ikabit sa Pangulo dahil ito, muli, sasabihin natin, ay katungkulan ng Senado. Pero ma'am, in terms of the question kung meron ba siyang itinatagong issue na ayaw maungkat, would you care to... Kaya nga po sinabi natin, magbigay siya ng respeto sa Pangulo by not making and creating such kind of intrigues. Tama naman. Intriga po.
Ang siste, parang nahawa na siya sa mga DDS. Na puro intriga na lang talaga. Yung parang ng parang na yan. Hindi ba? Dapat intindihin din nila yung ano eh. Intriga po. Iwasan po yan, considering na siya ay isang mambabatas. Tama. Last question, Tuesday New, DZBB. Good morning, ma. Good afternoon na pala, ma'am. Gutom na ang bansa. Pero meron tayong pagkain. Ma'am, mismong CDOTR Secretary Vince Dizon ang nagsabi na sa ngayon hindi niya nakikitang ideal pa muna yung public transport modernization. Ano po ang posisyon ng palasyo dito? Opo, napag-usapan po yan. Nilahad po niya yan. Kung ano po ang maaari maging issues kapag ka po ngayon agad ito ipapatupad. So kailangan po talagang i-prepare ang mga concerned na mga drivers natin, operators natin, para sa paggawa at pag-manage, pag-operate ng isang kooperatiba. Hindi po pwedeng gawa kayo ng kooperatiba and then that's it. Ihahanda po natin ang mga concerned na tao po, mga kababayan natin, patungkol po dito at kumbaga ipe-prepare sila para sa mas magandang pag-ooperate ng isang kooperatiba. Pangalawa, magkakaroon din po at pinaplano po na magkaroon pa po ng ibang suppliers, no? Manufacturers. Para po kung makakapagbigay sila ng mas mura na sasakyan or vehicle para sa ating mga operators at drivers, yun po. Actually, agree naman talaga ako dyan par kasi, you know, wala eh, sobrang luma na din kasi ng ibang mga pampasaherong jeep na tumatakbo dito sa atin eh. Sobrang itim na ng usok. Tapos, you know, yung safety din. Ang pangatlo po na issue ay patungkol po sa loan. Kailangan din po na kayanin ng ating mga kababayan ang interest or yung pagbabayad sa utang. So, pati po yung mga ruta. May mga ruta po kasi naman hindi dinadaanan ng maraming jeepneys. So, yan din po ay dapat isaayos with the LGUs. So, marami pong issues na naibigay po at nailahad si Secretary Dizon sa ating Pangulo. At yan po naman ay pinakinggan ng ating Pangulo. So, sa ngayon po, ihahanda po muna lahat. Pero tandaan po natin, tuloy pa rin po ang PUV Modernization Program. Ihahanda lang po natin lahat ang mga stakeholders po dito. Clarification, ma'am. So, naipaabot na kay Presidente itong concerns na ito and ano po ang response ni Presidente rito? Umayon ba siya na pansamantala wag munang ituloy at gaano katagal po na isususpend muna o paano? Sa initial na meeting po namin with the President, kasama po kasi ako kaya medyo alam ko po ang mga konting detalye dito. Yung timeline, bibigay ko na lang po siguro sa inyo at wala po akong kopya dito sa ngayon. Pero nung binanggit po ito ni Secretary Dizon kay Pangulo, positibo naman po ang response ng ating Pangulo at ayaw naman din po niyang pahirapan ang mga operators at mga jeepney drivers natin kung ipupush po ito tapos parang pilit. So dapat po talagang aralin para po lahat po naman ay maging maayos ang takbo at pag-implement po ng programa na ito. Ngayon, ikaw, solid. ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? So, yun lang naman mga kanoises. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video to is mula kay Boss Balita TV. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan na yung YouTube channel natin, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, yun lang naman. Kita nyo naman yun. Ibang klase talaga si Mayor Baste. Manang-mana talaga. Parang trademark na talaga yung mga Duterte, Ang medyo ikinagulat ko lang or parang natatapangan ako dito kay Baste, yung banggitin niya ba naman, di ba, na week leader na naman si PBBM, nandiyan na naman tayo eh. Hindi pa ba kayo natuto? Bakit pa ulit-ulit na lang yung week leader na yan? Di ba? Hindi ba dapat mas lalo kayo kabahan ngayon kasi si Tory, PNP chief na si Tory. Di ba? Hindi pa nga PNP chief yan. Sobrang dami nang nahuli niyan. Si Kibuloy, si Digong. So, sino pa ba yung isusunod? Diba? Banat kayo ng banat na weak leader. Si Davis, wala na. Sakuti na rin. Si na lang natitira? Si Marleca, si Harry Roque. Diba? Sino pa ba? Si Harry Roque, si Marleca. Yeah, I think sila na lang dalawa. Si Bibi Sara, if ever ma-convict siya. Diba? Kasi kasali din siya. Si Bato pa pala. Diba? Yung sa ICC ni Bato. Okay na meron pa si Bato. Sino pa ba? Si Bongo. Ewan ko kung sali si Bongo. So, sobrang dami pa. Diba? So, kung ako sa inyo, tigil-tigilan nyo talaga yung pagtawag ng weak leader. Well, okay lang naman tawagin din yung weak leader. Pero sana kapag pinakitaan kayo ni PBBM ng pagiging strong leader, huwag kayong iiyak. Di ba?
Problema sa inyo, tinatawag-tawag nyo na weak leader yung Pangulo, tapos kapag pinalagan kayo, iiyak kayo, sabay banat na pinupolitika kayo. Di ba? Yung tao gusto na ng reconciliation, ayaw nyo. Tapos kapag panagutin kayo sa mga pagkakamali ninyo, sasabihin nyo, pinupolitika kayo. Di ba? Parang kayo yung namumulitika kasi ayaw nyo bumango yung pangalan ng Pangulo. Kasi kung tatanggapin nyo yung reconciliation, parang lalabas din dun na yung Pangulo, mabuti pa pala yung Pangulo kasi gusto niya makipag-reconcile. Yun nga lang, may hingi kayo ng mga mabibigat na tawag dyan, mabibigat na mga request. Diba? So, yun lang naman para. Sana matuto na yung dito. Matuto. Regardless naman dun kay, kay Congressman Raul Manuel. Diba? So, I think pinapalaki niya lang or hindi niya lang naintindihan yung word na ayaw ni PBBM ng impeachment. Diba? Hindi naman yun talaga literal na ayaw ko ng impeachment. Parang lang siya ba na kung pwedeng walang impeachment, di ba? Kung pwedeng walang matanggal. Kasi syempre, yun nga, magkatrabaho kayo. Di ba? Kasi syempre, tatagilid na naman yung natin, yung bansa natin, mawawalan tayo ng VP. Di ba? Sinong ipapalit yan? So parang ganyan ba? Parang mas lalo siyang magiging hassle. Di ba? Pero yun nga, since meron namang batas tayo, wala talaga. Parang lang yan example, may anak ka na nahuli kasi may nagawa siyang kasalanan. Of course, ikaw as a parent, ayaw mo talaga makulong yung anak mo. Diba? Sino bang may gusto makulong yung anak mo? Diba? Pero, yun nga, diba, meron naman siyang nagawang kasalanan, hindi niyang pagbayaran. Hindi pagbayaran niya. Kasi sobrang pangit naman na, gusto ko makulong yung anak ko. Hindi, magtatampo sa'yo yung anak mo niyan. Kay BP Sara naman, kung sasabihin ng Pangulo na, gusto kong ma-impeach si BP Sara, pwedeng kunin na naman ng mga DDs yan. Sasabihin na naman nila, kita nyo, pinipersonal si BP Sara. Di ba? Pwede kasi magkaroon sila ng ibang pag-intindi dyan Di ba? Sabihin lang ni PBBM, gusto ko ng impeachment. Sasabihin na ng mga DDs yan. Tignan nyo. Pinipersonal talaga si BP Sara. Pinopolitika talaga. Di ba? Yun lang naman. So anyways, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Boss Balita TV, Pilipino IC. Like, comment, share, subscribe. Pilipino IC is out.